Hi guys, good morning! So habang nagkakape tayo, ay magbibigay tayo ng ating reaksyon patungkol nga dito sa nilabas na ICC na 3 counts of tawag nito MKs against Duterte, 'di ba? So matpatandaan natin September 24 tayo ngayon kasi advance tayo ng 8 hours sa Hague. So 23 sa Hague at inilabas ito yesterday. So, 23 sa Hague pa ngayon, gabi. Hindi ko alam na ang time difference. So, eto na nga, pag-uumpisahan natin ang discussion ito. Meron na pong nailapag na charges against Duterte. However, to confirm the charges na tanggapin na ng ICC ay dapat today, September 23. However, kinansela ito dahil din sa inaipasang motion ng depensa na di umano ang tatay nilang Cartoon ay wala na sa proper state of mind. Oo. That di umano daw ito ay nagsasuffer na ng demensya. Oo. According to the ICC, okay, i-check din natin sa doktor na manggagaling sa amin. So, the cancellation, confirmed na po na canceled today, but the confirmation of charges will then be announced by ICC. Oo. So, ito na nga, mapagkwentuhan na lang natin habang nagkakape tayo. Kung ako, kay Digong, alam naman natin na ginagamit na lang din siya ng mga anak niya to get sentiments. Dahil si Digong naman ay hindi natin maipagkakaila ang karisma niya sa masa. Pero ang karismang ito ay hindi buo na nakuha ng mga anak niya. Oo, si Polong, si Sara, at saka si Baste. Oo, si Kitty naman, pambulaklak lang yan Oo. So anyway, wala sa tatlong anak niyang nakapasok na sa politika yung karismang dagan-dagan hawak-hawak ni Digong. So itong mga anak niya, sinasabi ko talaga, ginagamit na lang ang ama nila to get sentiments from the people. Oo. Dahil the more na nandyan si Digong kawawang tingnan ko sa Hague, pero deserve niya yan, the more na makakakuha ng sentimiento itong mga anak niyang mga bonak. Oo. So kung ako sa iyo Digong, 'di ba? Hindi naman din siguro kawalan. Oo. Na umamin ka na't alam mo naman talaga ang katotohanan kung anong nilabag mo dahil abogado ka. Naging piskal ka pa. You know the truth. At inamin mo ng pakailang beses under oath sa mga investigasyon na ginawa sa Kamara, ginawa sa Senado. Inamin mo na yan. That even corruption, inamin mo na yan. That ikaw na rin mismo nag-amin na failure ang iyong war on drugs. Pero ito lang ang mga supporters mo ang nagigiit na successful daw di umano, na naibsan at nakuhanan. So maliwanag failure pa rin kahit pa i-claim ninyo na naibsan dahil sumantabi lang, hindi talaga nawala. Dahil imposibleng mawala ang droga. Oo. Hanggat may kagaya nyo na nagbabalat kayo, hindi talaga yan mas sosolusyonan. Hanggat yung political will mo ay hindi sakto ang intensyon, walang mangyayari dyan sa ipinaglalaban nyo. Kaya kung ako sa iyo, Digong, huwag ka nang magpadala sa mga anak mo. Pakatandaan mo, hindi ka naman mapupunta dyan sa Hague kung hindi ka ipinagkakanulo ni Sara Duterte mo at nung iyong pambansang yaya na si Bongo. O di ba? Kaya ito sa suggestion lamang, matandang Duterte. Wala namang mawawala Kung magsasabi ka ngayon, aaminin mo ngayon ang pagkakasala. May marami pong parang magandang mangyari, 'di ba? Na consequence kung ito ay iyong aminin na lamang. Una, maaawasan ng iyong konsensya. Pangalawa, maa-uplift mo ang Pilipinas sa kahihiyang binigay mo.
Okay. Pangatlo, makakatipid ka sa gastos kay Kaufman. Dahil pagkatapos mo namang aminin o di bibigyan ka na ng penalty, 'di ba? At magsiserve ka na kahit papano sa penalty, sa consequence diyan sa gawa mo. Oo, at masisave mo sa kahihiyan ang Pilipinas. Dahil oo, nagkakamali ka, pero inako mo, pinagsisihan mo, at hinarap mo. Yun yung digong Oo, wag mo nang palalain at maaayos na din kung paano mo madadanyusan yung mga biktima. 'Di ba? Yun na yun, makakatipid ka, maiaahon mo sa kahihiyan ng Pilipinas dahil you are the first president, Asian president na nadala dyan sa Hague. Oo. At mabigyan mo ng muka, panibagong muka, ang mga Pilipino. Yun. Yun digong. Para kung humarap ka man sa iyong Diyos, may taas noo kang nagsabi, nagkamali ako, pero pinagsisihan at hinarap ko. Ganon lang yun. So, kayo din naman mga DDS supporters, imbis na tulungan nyo ang tatay nyo, masyado nyo pang sinususugan dahil sa mga ego nyo, sa mga pride nyo, at hindi nyo maamin-amin na nagkamali talaga kayo ng sinuporta ang poon. Yun lang yun. Kaya yung mga mema ninyo ngayon na nagdadagdag pa sa atraso nyo sa lipunan, na naging salot pang iba sa inyo sa lipunan, yun ang masamang consequence dito sa pag-aangat nyo pa sa ego nyong wala naman ng wenta, wala na sa orbit. Ika nga, dapat inutot nyo na yan. Anyway, kape.